Hello guys, good evening. Tayo na ulit matuto ng wikang Filipino. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa pantig. Alam niyo ba kung ano yung pantig? Ang pantig ay syllable, no? Syllables. Okay, so ang pantig o silaba ay isang unit ng tunog na binubuo ng isang patinig o kambal patinig at isa o mahigit pang katinig. Bawat patinig na A, E, I, O, U ay isang pantig. Samantala, kailangan ng bawat katinig ang isang patinig upang maging pantig. Dagdag pa, may isa lamang patinig sa bawat pantig samantalang maaaring mahigit sa dalawa ang katinig sa isang pantig. Malalaman natin yan mamaya para mas malinaw sa kayarian ng pantig na nasa table mamaya sa susunod na slides. Okay, so sa kayarian ng pantig, alinsunod sa sinundang paliwanag kanina doon sa itaas, ang pantig ay maaaring binubuo ng isang patinig o isang katinig at isang patinig o dalawa o mahigit pang katinig at isang patinig. Sumusunod ang mga kayarian ng pantig sa pasulat na simbolo at kinakatawan ng P ang patinig at ang K ang kinakatawan naman ay ang katinig. Ito yung kayarian at meron tayong mga halimbawang salita dyan, no, patinig, meron tayong A o A, ang K, katinig-patinig, halimbawa ay bibe. So, PK, patinig-katinig, ok-ok, o, at ang K, katinig-patinig-katinig, pat-pat. Ito po yung mga dot na nakikita ninyo, ayun, yun po yung ginagamit natin sa paghihiwalay ng mga pantig. Kung dati po, ang ginagamit natin sa paghihiwalay ng mga pantig ay yung slash, no? Ngayon, ang gagamitin natin sa pagpapantig ng mga salita ay ang gituldok. Ang tawag po dyan ay gituldok. Nasa gitnang tuldok. Okay? So, yan lang po sa araw na ito at maaaring sundan ko pa yan sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa inyong panunood. Bye!